And this morning, habang nabuhat mo sa challenge man good, appeal sa challenge na mong ginabuhat, wala lang mi nag-Daniel's fast, but we also spent 21 days of reading the Bible, intensified prayer and Bible reading. So every day na nami naimrag guide naghatag sa amua sa among vision keeper, sa atong vision keeper, para basahon kada adlaw, i-meditate every day, unya na application na buhaton. So for 21 days, gibasa na mo ang Proverbs, the whole book of Proverbs. Proverbs chapter 1 to 31. Unya nagbasa ko ani lami lindot kayo ang mga Proverbs. Mantuga ang Proverbs kay kailangan mura siya daily bread jud no na dapat kailangan nato basahon kay puno ang Proverbs sa mga practical kaayo ng mga pahimangno ba para magihan lang jud ta to be wise in our life na in every choices natong buhaton gani kanagong pinabright siya na pagkabuhat ba dili gini siya ginihan sa mga kaugalingon lang na diskarte o kaugalingon na hunahuna kay dili tanang magong tan-aw nato tama jud munang ang pinaka-safe jud kayo na tama na desisyon ba ula kang nabuhaton pagbase jud sa pulong sa Ginoo munang kaning Proverbs nindot kay siya basahon kay kada adlaw magihan jud ka practical kaayo iyang mga ang iyang mga reminder na bisag ang kanang mga simple na pagpanilingan gani na mga attitude apilon siya diha no kanang how to deal with neighbors, how to deal with enemies, how to deal bisag ang timbangan na damay gud aning Proverbs. Kabantay mo gidamay din ang timbangan sa milabot aning timbangan. Pero appeal siya no in establishing our integrity, our honesty. Kanagong kanang upright lang na pagkinabuhi ba no ana kanindot ang Proverbs. Una nagbasa mi ani daghan kay kog na remind kapila na ako nagibasa ang Proverbs pa jud pero every time I read it grabe jud kayo ang revelation ni Lord. Unya I came across this one chapter aning sa Proverbs 16. Nabasa na ako ni balik kapila na ako nakabasa ni ng mga verses pero nagbasa ko ani balik na ipinasahi na po nag-remind si Lord sa kuha. I hope this morning nakalipod na mga pulong mag-remind po ni sa tuwa karong buntaga. Okay? Ato sang basahon una ha. Proverbs 16 verses 1 o verses 9. Kaning duha lang jud ka verse. Okay, pareha lamang gud siya. Laylay siya mga sumpay pero pareha siya tumong ba. Ako basahon una ha. Proverbs 16:1 another NLT. Perfect kani another. We can make our own plans, but the Lord gives the right answer. Verse 9, same yapon ang verse 9, Proverbs 16 verse 9. Okay, another. We can make our plans. Pareha like intro tanan no? Pareha like intro tanan, we can make our plans, but the Lord determines our steps. Okay, these are the word of the Lord. So this morning, ang isa sa reminder sa ako this morning ba kay we as a human bo nama jud tay mga plano na ginabuhat no. Tama ba? Kisa may mga plano there say amen. Natin mga plano tanan no. Pero ano pa ang verses there we can make our own plan. But anak sa verse 1, it is the Lord who gives the right answer. Okay? Pwede ta magplano, pwede ta muna sa itong gusto mitabo, sa itong kinabuhi. Pero ang sumpay ni Lord sa verse 1, ang Ginoo muhatag sa tamang tubag. Okay? Unya sa verse 9, same gihapon, we can make our own plan. Nadyo tay kagawasan magplano, no? Kaya ana man ayon sa verse, we can make our own plan. This is our right or privilege from the Lord na pwede ta magplano bisag unsa. Pero ana pang Ginoo, it is Him who will determine the step. Siya ang muhatag sa tama na tubag, siya ang mo-determine sa step. Sa una, kasi diyang, kapilan mo kung ginabasa ko, no? Sa una, sa diyang nagabasa ko na before, ako una-huna ani ba, ako pagsabot ani sa una, Lord, kung ani Lord ba na, makaplano tuod mi, pero ikaw ang muhatag tamang tubag, ikaw ang muhatag sa mga lakang, so akong unang meditation sa una, or una na akong mga initial question kay Lord ba na wala pa gani kaya na ako jud siya nasabtan. Ano ko ba na, Lord, kung ani di ay ang imuhang plano na paplanuhon tuod minimo, pero imuhang nagyapon matuman, so ano magplano pa man ko? Nung ana ko mga surastuhanin sa Ginoo sa una ba na, kung ana day Lord na ikaw man day gapon ang matuman, so pwede na day di ko magplano, kay ikaw na lang diretso. Ana ganino, kay ana pang verse 3, we can make our own plan, but it is the Lord who gives the right answer. It is the Lord who will determine the steps. So in other words, ang Ginoo gyapon na katuyuan ang mapahitabo. Tama ba no? So sa una, silang naman nandong ko anina. So asa man akong kagawasan ni Lord? Abi na ako gawas nun ko makaplano, gawas nun ko makunahuna ako sa nindot sa akong sarili niya. Ano manina, ikaw maligyapo ng matuman. Unang before, na-medit ko ni before ba, na ako noon sa una, wala tay kagawasan magplano para sa tong sarili.
Murag wala man plano ang murag sa Lord naman magbuot sa akong kinabuhi ana ganino. Manang usahay, na mga times pa na murag bahala ni tira pasagad na lang ni asa ta paingon no. Usahay kanang napoy mga times po natuod kay ani usay mo supak jud ta sa Ginoo kay na jud mga gusto ba kay usahay ang gusto ni Lord lahi sa tong gusto. So ana ko pagsabot sa una, I thought before da wala tay kagawasan noon magplano tungod anin na mga bersikulo ha. Pero sa diyang nabasa na ako ni balik ba and I meditate on it, nakita na ko ba na wala man di ay denial, wala man di rejection sa plans nato na gi-mention ani ng mga verse. Okay, napansin ninyo na sa diyang gibasa na ang verse ba, wala man di giingon diri na gidumilian jud sa Ginoo ang mga plano nato. Wala man di ba? Kaya ang giingon ni Lord, we can make our plan, meaning pwede jud ta makaplano. Ikaduha yung gibalik ani na chapter, meaning si Lord, wala siya nagaingon ba na dili na jud ta magplano or dili jud may tabo ang mga plano nato. Walay ka ng denial, walay rejection ba sa mga plano nato sa atong kaugalingon di ay. Kung bitaw tuod Lord no kay abi na ko before, wala na jud tay kagawasan magplano pero sila nagbasa ko ni balik, wala man day gingon ang Ginoo diri ana dili na jud niya tugutan ang mga plano nato. Wala man. Wala may rejection. Pero ang ingon sa Ginoo diri ang gusto lang niya, siya ang mag-work out sa tong plan. Ang gina-point lang ni Lord diri ba, we can plan, kay the Lord honors our plan. Kaya ako nasabtan ba, ang Ginoo, iya na gina-acknowledge, iya nang murag malipay siya kung naate mga plano. Kay kulpa ang kinabuhi na walay plano. Amen? Ano pang Bible? Without vision, people cast off restraint. Kung wala kay panan-awon, mas may salaag jud ka. Wala kay kapaingnan kawa kay plano mo nang dili pud pwede na wala tay plano sa atong kaugalingon. Kanang wa tay makita ba na dili ko paingon, di akong gusto may tabo sa akong kinabuhi. Kay kung wala tay makita na may tabo sa atong kinabuhi, ang may tabo ana wa jud may tabo sa tua. Kung ano niyo, kung wala tay ginaplano na may tabo sa atong kaugalingon, ang may tabo ana wa jud may tabo sa tua. No, kay ang Ginoo di ay kaniya ko nasabtan how God works. Si Lord di ay mamuhat na siya una, pinaagi sa mga plano nato. So kung naatay plano, diha ang lihukon sa Ginoo. Munang kung wa tay plano, wala po'y lihukon ng Ginoo. Okay? Munang, ang verses sa Proverbs, we can make our own plan. Walay denial diha sa verse diha na walay pag-deny si Lord na dili na jud ta ka plano, di na jud ko kabuot ani Lord. Wala jud diha gi-mention kay para kay Lord, ang iya magong sugdan, ang iyang makasugod siya pamuhat sa tua kung una, as a person, isip tao or isip Kristohano, naadyo tay plano. Amen? Natay makita ba na Lord, ugma, kanya akong buhaton ugma, sunod tuig Lord, kanya akong target, kanya akong gusto plano Lord sa akong pamilya, sa akong ministry, sa akong pag-eskwela, sa akong pagpanarbaho. Pag natay mga anak na plano di ay, gina-honor na sa Ginoo, iyan ang ginadawat, no? Iyan ang dawato na sa Ginoo niya, diha ang tan-aw sa Ginoo na kani ayang plano sumining kani akong lihukon siyang kinabuhi. Amen. Munang ang plano din nato importante day na siya para na may tabo sa tong kinabuhi. Munang kung wa tay plano, wala jud may tabo sa tua. Munang inay mong katapad magplano jud ta. Magplano jud. So dili pud pwede dili magplano. O mag-copter lang kuya, di lang ko magplano. Joke mo ni Papa sa mua, ay nang plano pag-copter lang. Pero magplano jud ano. Kanya ako nasabtan, abi na ko sa una jud kanang mga verses ba na wala jud kagawasan magplano ani dili di ay. Si Lord makapamuhat siya pag naatay plano una. So dapat magplano sa jud ta. Okay? Pero ang ano lang ni Lord ay ang iya lang yung reminder sa tong tanan. Pwede ta makaplano bisag unsa. Ina ko say with me bisag unsa. Oh, so bisag unsa meaning na bisag unsa lagi. Pwede ka makaplano bisag unsa. Pero ang reminder ni Lord, we can make our own plan. Pwede ta makaplano, pero ang muhatag sa tamang tubag kinsa si Lord. Ang muplastar usaon pagpatuman ini kinsa si Lord. So meaning kinsa unsa ang lihukon sa Ginoo? Ang plano nato. Unang dapat natay plano. Pero ang sunod pangutana na ang tamang tubag si Lord ang mamuhat ana. Ang pagpatuman ini usay atong buhaton para mahitabo atong plano, meaning atong plano ipahitabo jud sa Ginoo, pero naa ang lakang para mapahitabo ni siya kinsa magbuot ang Ginoo. Kana lang ang reminder ni Lord kay
ang danger jud sa tao, most of the time, ang atong mga lakang na ginabuhat, dili siya ang paagi para mapahitabo atong mga plano. Okay? Muna ko na-realize ba, natay mga plano sa itong kinabuhi na gusto na ko kaniyang mahitabo. So para mahitabo akong plano, kaniya akong una buhaton. Step 1, step 2, step 3. No, natin mga lakang daan, natin mga diskarte ba na para atong plano mapahitabo. Pero kaniya akong na-realize ba sa tanang mga nasinatian nako so far sa pagpangalagad sa Ginoo, dili tanang paagi o diskarte nato na atong tan-aw maoy paagi para mapahitabo atong plano, maujud ang tama na paagi para mapahitabo atong plano. Dili tanang tan-aw nato na tama jud. Okay? Kana ko na-realize kay ang unahuna sa tao magod, we are limited. Ang atong mga utok, we are limited by what we see. We are limitado atong hunahuna ang atong diskarte, pinagi sa atong makita sa uban na kani ang diskarte nila. Ana po siya kung buhato, no? Ano, no? Usay limitado atong pagpaningkamot sa atong makita sa uban, mga hungiyong sa uban, testimonyo sa uban, which is dili man na siya mali noon, pero usahay mahimutang too reliant, mahimutang magsalig kayo taba sa diskarte sa tao na mo'y magpahitabo, nya dili tanang diskarte sa tao tama jud. Ang pinakatama na diskarte jud kanang ang Ginooy mo plastar para mapahitabo atong plano. Nakaroon pong taga, akong title di ay, pasig makalimot na po ko, ang title is, How to Make Our Plans Work. How to Make Our Plans Work. This morning, ang gusto sa Ginoo na, kanang mga plano nato, gusto ni Lord, siya kasing-kasing, ipahitabo dyan na siya. Pero dapat nalang dyan tayo masabtan ba, unsa ang paagi ni Lord sa pagpatuman sa mga plano nato. Okay? Kaya kung ang Ginoo mo mamuhat sa mga plano nato, naadyo na siya'y kahimuan. Amen ba? Munang ang atong tun-an today, unsa-una ang plano nato, mapahitabo jud siya. Naadyo siya'y katumanan. Maplaster jud siya. How to make our plans work. So kanato tabong this morning, how? So nag-meditate ko ani, gibasa na ko ang mga verses in between verse 1 ug 9. Gibasa na ko ang mga verses sa tunga-tunga ba sa verses 1 to 9. Dito ko gi-remind ni Lord sa tulo ka punto lang, karong taga, unsaon ang atong mga plano mapahitabo. Tulo lang ako nakita na reminder ni Lord sa kuha. Number 1, unsaon na para atong plano mapahitabo. Number 1, pakita nato sa Proverbs 16 verse 2. Asaon sa nato ang verse ha. Proverbs 16 verse 2. Muna ang unang pahimangno ni Lord. Para ang plano nato mapahitabo, mahimo siyang reality ba? Pahitabo siya sa kinabuhi. Proverbs 16:2, ana di people may be pure in their own eyes, but the Lord examines their motives. Okay. Ang una na akong nakita diri na pahimangno or remind ni Lord ba, para atong plano mapahitabo, ang una natong buhaton, check our motives. That is number 1. Para atong plano mapahitabo, usang una, check our motives. Ana si Lord diri people may be pure in their own eyes. Ang tao jud usahay feel na to tama jud ta usahayo. Kasagaran feel na to tama jud ta. No? Samot na pag paminawon tang murag tama, nindot ka siya paminawon ay nindot kaya makita sa iya ha. So usahay ma-divert jud ta kasagaran ba by what we see. Munang ang tao kasagaran tan-aw nila silang usay lang makita or gani murag tama, no? Murag tama itong ginabuhat. But in the Lord, ang ginatanaw sa Ginoo, ang atong mga motibo. Nya mao ni ang pinaka mag-matter kay Lord ba? With regards on how He works our plan. Ang mas ginatanaw sa Ginoo para ipahitabo niya atong plano, ang atong motibo jud. Kaning motibo dili ni makita. Walay tao makitaan ni, walay tao makahibaluan ni, kung dili nimo ipahibalo. No? Kay kani nakatago ni sa pinakasulod sa imong kasing-kasing. No? Na ecology makabaluan na, kung dili mo isulti sa uban. Ang tuwa na to sa hay, kita na makabaluan na, but you know what? The Lord, ang Ginoo mula pus hangtod sa pinaka-tinuod na motibo nimo. Usahay magano, pwede na to ma-disguise ang motibo na to, pwede na to masaninaan na tong motibo, pwede na to bulak-bulakan na tong motibo ba? Na kanang sa mga pinulungan, no? Kanang
Yung siya kuminahon kung gwapo yung motibo, no? Gwapo yung plano, no? No? Kanang gwapo yung mga proposal, gwapo yung presentation. Usay makalata na, gwapo ni Tohanan ni, masaligan ni. Pwede na to ni butuhon, usaba, pwede na to ni tumano, pwede na to ni sundon. Kaya usay man gud, na mga, no, kanang usay, at naman kong ginapasundayag ato mga motibo kasagaran pinagis sa mga kanang pamulong, no? Nang usay, ang mga tao, usay mutuo sila sa mga motibo na makita nila or madunggan. Nadya sila masway na, okay ni siya tawhana ba? Okay siya paminawon lang. Pero sa Ginoo, ang makita niya, dili ang makitaan sa tao, dili ang mapaminawan sa tao. Mulapos ang ginugtanaw sa atong tinuod na motibo na nasa itong kasing-kasing. Nya kana jud siya ang tan-awon sa Ginoo para iyang basihan ba kung ang plano nato iyang ipahitabo o dili. Okay, ana ang na verse sa 1 Samuel masuna. 1 Samuel 6. The Lord looks at the heart. Wait lang first. So, wag kayo lang ni prompt sa kuha ba? 1 Samuel, tama. 1 Samuel 16. Verse 7. 1 Samuel 16, verse 7. Okay. But the Lord said to Samuel, don't judge by his appearance or height, for I have rejected him. The Lord doesn't see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ayan, perting klaruha diya. Na ang tao, mutanaw siya sa outward appearance. Ana ta kasagaran, no? Mutanaw ta sa usa ta makita sa gawas, usay madunggan nato, nya diha ta mosalig. Pero ang Ginoo mula pus iyang pananaw ngadto sa pinakasulod sa atong kasing-kasing. Usahay atong plano murag nindot paminawon atubangan sa uban, pero ang Ginoo kabalo unsa jud imong tinuod na motibo sa imong mga plano. Unya kana ang basihan sa Ginoo kung iyang tumanon ang imong plano o dili. So kung mo try tag-look back ba sa mga plano na kanhi ay kung natin mga plano natong tawagon siya fail ba, mga fail plan kanuhay. Sige daw, try to remember daw yung mga plano before na wala siya naitabo. Basig isa sa rason ato ba na wala to naitabo kay mali atong motibo. Okay? Kunuhay nindot atong plano paminawon ba para sa kaayuhan sa akong pamilya, Lord. Para sa kaayuhan sa simbahan ba or kaayuhan sa mong komunidad. Pero tinuod din mo na motibo di ay para na ako'y akua. Na ako'y benepisyo makuha sa akua. Or di kaya maplano nimo para mahayahay lang ko, ana, para bahala sila diha na gano. Ang mata sa Ginoo mula pustud siya sa pinakamotibo nato ngano kana atong plano. Nya kana ang basihan sa Ginoo ba kung iya bang lihuko natong plano o dili. Nya kanya ko na realize ba na nag-look back po ko ba kasi mga plano ko sa una ganin nawa na hitabo. Dito ka realize ba na hay banto ka day Lord. Isa sa rason na ito mga planong wala to natuman sa ako mali ako mga motibo. Na ako yung mga selfish na mga motibo ba na wako kabantay, abi na kong tama, kay tama ang plano dyan ako, paminawon sa ubad, pero in the inside ay na ako yung selfish na motive. Na nakitaan dito sa Ginoo. Bantogra, tungod kay na ako yung selfish motive ba, kung ipitabo sa Ginoo ang plano na ako, dili ko makatabang sa kabubuto niya, dili ko makatabang ba na usay ang plano na nindot na kinabuhi na para sa kuha, dili nun may tabo. Kasagaran di ay muguba sa mga plano nato, no? Kana ato mga selfishly motivated, selfish motives. Na muna ang inungdan na dili mapahitabo ang mga plano nato. Muna karong buntaga, ang gusto i-check na Lord sa tuwa ba, ang atong motibo jud ay mo jud natong bantayan. Kung natin mga plano, natin magusto may tabos ng kinabuhi, unsa ang motibo nimo ngano kana imong plano? Para ba na sa kaayuhan o para ba sa bana makaayo ba na o dili? Ang next pangutana, ma-honor ba si Lord sa imong mga plano? Kasagaran mo kasi itong mga plano, no? Way labot ang Ginoo. Tama ba? Ako, say, makana ko nabitaw, Lord, no? Pila ka sa mga plano, Lord, no? Na-appeal ka. Kanang plano ko manarbaho, Lord, para makatabang sa mong ministry. Kasagaran sa akong plano, Lord, no? Makatrabaho ko, Lord, no? Para na ako makaon. Di man na siya mali na plano. Siya mali, Jude. Pero, usay ba ka nang, tungkol kay, too selfish kasi ka na itong mga motibo ba? Dili gani appeal ang Ginoo na mahimaya, Jude, siya sa itong mga plano.
No sahay, dili lihokon sa Ginoo. Nung matingala ka na kay mga plano, gabi na pagpanikamot, iskarte nimo, dili mo gud ma-honor si Lord sa imong plano. Dili ang motibo na to daan merg na ay something missing ba? Kulang siya. Nung usahay, di siya mapahitabo. Yadya ako mga sa una, bantok sa una Lord no, wala dyan mo ginatugot ang mga butang-butang sa kuha, kay selfishly motivated jud siya. Para sa akong kaayuhan lang, dili para sa imong kahimayaan. Munang ko natay i-check, kaniyang unang i-check na to this morning, base lang po sa pulong sa Ginoo. Pulong sa Ginoo man itanan no. Kung naa jud tay una i-check sa mga plano nato, tan-awon jud to una, unsa atong tinuod na motibo? Kay di jud na to maatik si Lord ana. Siguro pwede na to maatik ang ubang tao na magnindot paminaw na tong motibo. Buutan kaya tong intensyon, pero kabalo ang Ginoo sa imong tinuod na intensyon. Wa jud tay matago sa Ginoo. Amen? Wala jud. Wala jud. Bisag pinakagamay diha na gamay imong kaniya kong tinuod na pero na ko'y plano gamay ko yana makit-an jud na sa Ginoo tanan. Wala jud matago sa Ginoo. Na kaniya ko na-realize na sa mga plano sa una ba, grabe nakit-an jud dito sa Ginoo no? Ako mga selfish gamay na motibo ba. Tama man siya plano para sa ministry, tama man siya plano para sa ana. Ano mo to nitabuha kung naadi ay ko'y nakit-an jud sa Ginoo ako mga plano na ako motibo na di mauba. Bantog way kahimuan. Wala gilihok sa Ginoo ang plano nako kay ako motibo daan mali na jud siya. When this morning, unatay gusto i-check ba no? Bantog siguro ko yan no kung mga plano wa jud nag-successful, fail tanan. Dili na ingon kay gidumilian ka sa Ginoo sa imong plano, dili di ay. At tinuod ay actually gusto ni Lord mapahitabo imong plano. Kaya lang mali pa lang jud atong motibo. Okay, tama ba? No? Si Lord, wala na siya nag-deny og plan. Kaya naman tayo freedom to make our own plan. Pero usay, dili lihokon sa Ginoo kay mali una atong motibo. Munang kung natay i-check di ay, kung sa dihang magplano ta, i-check na to una daan na dapat tama Lord akong motibo. Kanang tinud-an ay Jud Lord ba? Kaya di mo to maatik ang Ginoo Jud. Di na siya maatik Jud. Kablo Jud siya o sa intensyon ni mo diha, nga no gibuhat ni mo na siya ng butang. Munang, kung natay unang tamaon Jud, kanang una daan, before ka nagplano, tama jud imong motibo. Tama jud siya. Right before the Lord. Pag tama atong motibo, ana pang Ginoo, iyang ipahitabo jud. The Lord will work through our plans. Lihokon sa Ginoo nga plano nato. Walay paglangan-langan ang mga plano nato kung tama una ang motibo nato. Tama ba? Amen ba? So muna ang reminder sa Lord. Munang kung natay unang number 1, para mapahitabo atong plano, sa una, check our motives. Check jud atong motibo jud. Okay? Kay dili jud na siya matago at tubangan sa Ginoo. Amen ba? No? Grabe ni mo reminder. Ako mismo na naminaw ko ani kay nagbasa ko ni balik-balik ko na grabe Lord no mula pus jud mo panan-aw grabe wa jud matago sa Ginoo. Munang para mahitabo atong plano, let us check all our motives. God honors plan birthed from pure intentions and motives. Ang Ginoo, ang gina-honor sa Ginoo, kana mga plano ba na natao siya gikan sa tinud-anay o genuine, sa pure intentions and motives. Kanang pure sa Bisaya. Kanang putli, no? Putli na mga motibo o intensyon. Muna ang kasagaran mga plano na ipahitabo dayon sa Ginoo. Kana mga plano ba na gikan sa putli na intensyon. Pero pag naay gamayng sami diha, naay gamayng kanang kompromiso, dili maayong plano, diha makitaan gyapon na sa Ginoo bisag gamay lang na siya na porsyento, makita jud na sa Ginoo na kana ang tan-awon ni Lord ipahitabo ba niya o dili. Pero next question ba, kuya, namin lagi mga plano kuya, mga di man maulang plano na hitabo man lagi. Di ba naputi anaw sayo no? Na mga plano sa uban na mga negative plano kanang sample mangawat sila og bangko. Evil plan man na. Yan ang ano ang uban niya successful man sila plano nakapangawat mo sila. So meaning katog gisuportahan to sa Ginoo? Dili po, okay? Ana ang verse Proverbs 16 verse 4 to 5 kani. Di ko ina sa Ginoo ba na ayo pog pagunahuna pod na kung tanang plano mapitabo so apil ang evil plans ana. So kanang makita nato na ang uban nag-successful sila mga plano na mga di maayo, meaning
si Lord di ay ang behind na dili pod. Kay ana ang verse 4 to 5, the Lord has made everything for His own purpose, even the wicked for a day of disaster. Okay? Si Lord magod, usa ang atong plano, usay kanang apil sa design ni Lord ba no, na kanang pag naiplano, apil sa human na to na nature ba na, pag natin maplano sa akin, namuti sariling diskarte, namuti mapagmunang naadyo may tabo, pag natin mga diskarte. Pero ang kalahian lang, sa atong plano na evil siya, no? Evil atong term, no? Or di siya maayo na plano ba? Kana siya, mapahitabo tuod na siya ng mga plano, but that will happen for a day of disaster. Nahitabo lang na siya, pero para na pagpo sa adlaw, ang finish line ana na maplano is a day of disaster. Okay? So kanang mga plano sa uban na nahitabo, kuya, kanang uban na iba na, mga plano di maayon, nahitabo man lagi. Wala, nagpaluyo ang ginawa na, kay na may diskarte ang tao na magpahitabo og plano, pero kana ilang gipahitabo na plano, ang katapusan ana is a day of disaster. Maabot sa adlaw ana, dili gyapon maayo ang may tabo ana. They will reap what they sow. Napala sa verse 5, the Lord detests the proud. They will surely be punished. Okay? So kung na yung mga evil plans na nag-prosper, wala, Jud nagpaluyo ang ginawa na. No? Pero tungkol kinabuti kagawasan, no? Natay kagawasan ba na mabuwas itong mga plano, na ipitabo atong plano, munang usay mga plano, na may tabo, Jud. Apil na ana ang mga plano na di mao. Pero ana pang Ginoo siyang pulong, kanang mga tawhana na tuod, nag-prosper lang mga plano na dili maayo, ana pa sila, they are just preparing themselves for a day of disaster. Ana pang Ginoo, pag abot sa adlaw, they will be punished. Kay kung evil imong gitanom, evil po nang mubalik sa imuha. Principle of giving na siya. Even in our plans, kung kita ang plano nimo dili maayo, mubalik po na sa imuha o di maayo mga butang. No, ana jud na siya. That's how life works. Munang sure natin makitaan karon man ng mga tao na di man ni maoy lang mga plano, ano nahitabo man, pasagdi lang na sila diha. Okay? Ay nasa tan-awa no, kay usay maguno kanang pagka nato makitaan, usay mag-doubt na nung sa word ni Lord. Munang kanang mga evil plan lahi na sila kay ana pang Bible, they will be punished. They are naa sila diha for a day of disaster. Paabot sa katapusan na di gyapon mao ang mahitabuan na. Munang ato tugutan lang si Lord na mamuhat sa kinabuhi. Kung kita'y prosper na lang mga evil plans diya, itugyan na sila sa Ginoo. Kaya ano pang Bible, o sa inyo sa verse 5, they will surely be punished. Ayaw na lang sila sunduga. Dito tamo sundog sa mga plano ba, na kahimut-anan sa Ginoo, kaya ang Ginoo di mamuhat sa tuwa. Amen? Ayaw sunod ato mga tao na ila-iya lang ang paningkamot, di mao ilang plano, nahitabo tuod, pero pagabot sa adlaw, mapunish sila. So, ayaw na lang jud to. Amen? So, munang all plans, i-honor ni Lord, depende sa itong motibo. Munang kung gusto ta na atong motibo, atong mga plano mapahitabo, Jud, o sa atong unabuhaton, let us check our motives, Jud. Motibo, Jud, atong tanawon. Amen? Muna siya ang number 1. Did you go remind sa Ginoo? Salamat kay Lord. Number 1, let's check our motives. Number 2, para atong plano mapahitabo, makita sa verse 3, Proverbs 16 verse 3. Para atong plano mapahitabo, commit your actions to the Lord and your plans will succeed. Wow, klaro kayo ang ginaingon sa verse. Bisag basahon pa lang nato, perting klaro ha jud. Ana pa diha, itugyan sa Ginoo ang mga plano nimo, unya para ang mga plano nimo mahimong magmalampuson. Tama ba kung pagkahubad sa Bisaya? Oh. Iisa, say commit sa Bisaya jud, itugyan, tama bang itugyan? Commit, no? Itugyan. No? Dili ko hotog Bisaya, ba di ko sure kung tama ang translation. Pero kung yung tag-commit, meaning itugyan nimo tanang plano nimo sa Ginoo. Unya sa ingon sa Ginoo, pag imong plano natugyan sa Ginoo, your plans will succeed. Okay? Kanya ko na-realize, anything that is committed to God will definitely succeed. Amen? Kutob sa imong itugyan sa Ginoo, magmalampuson dyan na siya. So kung dili matugyan sa Ginoo, dili ta sure magmalampuson na siya. Munang, ang ikaduhang reminder ni Lord sa tuwa ba, para atong plano mapahitabo, itugyan na sa Ginoo. Itugyan na sa Ginoo. Para ang plano nimo mapahitabo jud.
Kaniya pangutana ba, sa tanang plano nato gibuhat sa ato kinabuhi ba, pila ato ng mga plano ang imong gitugyan sa Ginoo? Kung kita'y mag-look back ta ba, sa mga plano na imong, sa mga diskarte na gibuhat nimo in the past days ba, pila ato ng mga plano ang gitugyan nimo sa Ginoo? Kasagaran sa tuwa manggod, mauna atong diskarte ba? Wala pa nag-confirm si Lord, wala pa siya nag-ingon, wala pa ana ba, buhaton na nato, atat kita usahay. Kasagaran sa tuwa, maulahin na nato i-acknowledge si God sa itong mga plano. Kanang naanatay gibuhat, naanatay diskarte gibuhat, diya pa tamo, si Lord, tama day Lord, no? Diya na tamo na sa Ginoo, human na, naanatay gibuhat, naanatay diskarte gibuhat. Na pag-ana to pag kinabuhi imong good, naanay kahimuan, of course, naanay kahimuan na mausay mga plano, mapahitabo siya, pero dili ta sigurado na magmalampuson dyan na siya. O magdugay man na siya na butang. Kay ang makapapreserve sa usa ka butang na magmalampuson dyan siya when it is committed before the Lord. Pag ang imong butang, tanang pagpanikamot mo, bisag ang plano nimo, nasa kamot sa Ginoo, ampingan mo na sa Ginoo, nya palingkamutan na sa Ginoo na mapahitabo dyan na siya. Munang kung ang mga butang na nasa tua, wala na sa kamot sa Ginoo, dili ta sigurado magdugay na siya. Oh, sample natin mapagpaningkamot karon no, sample mo tukod tag balay. Pero wala ni mo nagitugyan sa Ginoo. Siguro makatukod kag balay, pero di ta sigurado hangtod kanus-an ang balaya. Kay ang mag-amping sa butang na imo bali ang mag-amping sa mga butang na ato maangkon sa kinabuhi, pag naa na sa kamot sa Ginoo. Pero pag wala na sa kamot sa Ginoo, asa man ang kamutan na butang. Duha lang pwede mo gunit sa tong kinabuhi, ang Ginoo o ang yawa. Munang kung wala na ito natugyan sa Ginoo, wala na ito nabutang sa kamot sa Ginoo ang mga plano nato, mga pagpaningkamot nato, asa na ito natugyan ang mga pagpaningkamot nato sa kaaway. Ana pang Bible, John 10:10, the thief come to steal, to kill, and to destroy. Tanang mahatag or maabot sa kamot sa kaaway, dili dyan na niya ampingan, gubaon dyan na niya. Dyan na sa plano sa kaaway na mudugay ang mabutang na nasa tuwa. Wala. Pag naay mabot sa iyahana, ay kay wala gitugyan sa Ginoo ha. Tingala ka na ang mga gipaningkamutan nimo karon naa pa pagkaugma nawa. Nakagipaningkamutan na pagpaningkamot Lord kani kajut naman Lord kana nakitrabaho na nisra ang trabaho pero wala nim gitugyan sa Ginoo. After 1 month na fire. Ano? Naki-business kisugdan pero wala gitugyan sa Ginoo. Okay pa first 2 months, after 2 months wa na. No, kay tungod kay ang preservation manggod sa blessing pag naa sa kamot sa Ginoo. Even sa atong mga plano, patiala ka mag-work imong plan, ma-preserve imong blessings, ma-enjoy nimo ang blessings. Pag kanang butang nga before nimo na gipahitabo sa imong kinabuhi, gitugyan sa nimo sa Ginoo. Lord, tama ba niya akong buhaton? Tama ba ning planuha? Tama ba ni Lord na paliton na ako ni? Tama ba ni Lord na kaniya akong buhaton? Tama ba Lord na kaniya akong desisyon? Pag ana ato pag kinabuhi ino na tanang butang tugyan sa una sa Ginoo. You know what? Safe kaya itong mga plano ana. Nya ana pang Bible, klaro kay ang Bible. And your plans will succeed. Magmalampuson jud ang plano nimo. Tama pa imong motibo, gitugyan pa sa Ginoo, magmalampuson jud ang plano nato. Munang usahay ang plano nato dili mag-work, wala de siya una natugyan sa Ginoo. Nahilabtan sa kaaway. Kanang mga plano na dili madayon, dili man ingon kay wala ta dili suportado ta sino, dili nahilabtan lang sa kaaway. Ngano man kay in the first place wala nato nabutang sa Ginoo ato mga plano. Bisan nato mga butang na gipang-acquire, gipaningkamutan, wala jud siya nabutang sa Ginoo, munang mahilabtan sa kaaway. Na ay mga tingala ka na okay mo to kung pagpaningkamot sugod na unsa man ni nawala man no. Even kina mga disasters no, dili ma-spare ang mga kabutangan nato. But you know what? Kung naa ka na mabutangan na tugyan na sa Ginoo, even on the day of disasters, everything will be preserved. Nana sa verse sa Bible no, natanan mga tumba tanan sa mong right sa mong left, pero walay muabot sa imuha. Nana sa Bible, tungod kay kanang imong gipaningkamutan naa jud siya sa kamot sa Ginoo. Unang ato paningkamutan, simple naman jud kay ang reminder ni Lord, ibutang na jud nato sa yaya ang mga plano nato ba. Ato na jud itugyan sa iya. Ato paningkamutan na tanang ginabuhat nato naalang jud ta sa kamot sa Ginoo. Kay pag nata sa kamot sa Ginoo, wala joy makapanghilabot sa atoa.
Walay plano sa kaaway, makahilabot yun sa tuwa. Munang atong plano, magmalampuson. Unya, dili lang magmalampuson, ma-enjoy dyan nimo ang panalangin sa Ginoo. Namla sa John 10:10 pod na, but Christ came that we might have life and have it abundantly. Long and satisfying life. Ang promise sa Ginoo, dili lang kinabuhi, long and satisfying life. Kanagong, matagbaw jud ka ba? Dili kailangan tanan na sa imo para matagbaw ka. Hanggang kung mga na ilahad mga dato, nasa ilahatanan, pero dili sila tagbaw. Sa tagbaw, dagko ilang mga posisyon, dagko ilang mga ranggo, di sila tagbaw. Kay wala sa pisikal na mga butang ang katagbawan. No? Usay sa mga simple na butang, no? Di ang imong katagbawan di ay, no? Mas mga simple na butang lang, naday diha. Pag uyon sa plano sa Ginoo, uyon sa kabubuton sa Ginoo. Nakana ang plano ni Lord, na pag natin panalangin, ma-enjoy jud nato siya ba? To the max. No? Na maguba na lang atong mga gamit, na-enjoy nato siya to the fullest. Ano ganyan siya, no? That is in the heart. That is what is in the heart of God. Muna ang nasa kasing-kasing sa Ginoo. Muna, kung namatay planuhon today, atong una jud siguraduhon na kaning plano na ko, Lord, dapat naa jud sa mga kamot sa Ginoo. Kay pag naa sa kamot sa Ginoo, ampingan jud na sa Ginoo ang plano nako. Unya ipahitabo jud na sa Ginoo. Unya sa diyang mapahitabo na, ampingan jud na sa Ginoo kay naman sayang kamot ang mga plano nato. Pero pag wala ang Ginoo, pag dili involved si God, pag wala si Lord sa picture when we make our plans, dili ko sure hatod kanus atana. No? Sa diyang natin gibot na butang, and God is not involved, meaning wala na natugyan sa Ginoo, dili ta sure hatod kanus-an nato na ma-enjoy. I don't know. Kay pwede na at any time hilabdan sa kaaway, wala man ta sa kamot sa Ginoo. Kisa tumamahay, si Lord ba tumamahay? No. Kay kung nalang na sa kamot sa Ginoo, ang pingan jud ta sa Ginoo, wala man ta sa kamot sa Ginoo. Kung hindi na tumamahay si Lord na nakunis-kunisan ta sa kaaway, kay wala na to una na butang atong kinabuhi, bisan atong plano diha sa Ginoo. Amen? Muna this morning, this is just a simple reminder. Para ito mga plano mag-work, commit it to God. Ibutang jud sa kamot sa Ginoo. Place it in God. Surrender it to God. Para ang plano na to mag-succeed. Amen? Klaro man sa verse, no? Dili dyan yung word na ko, no? Reminder dyan nila sa itong tanan. Munang, let's check, once again, kung natin i-check yung buntaga, bitaw, no, mga plano na ko ba? Pilaan niya ako natugyan sa Ginoo. Kung kita'y wala pa, napatay panahon kayo mutaga na atong matugyan na siya balik sa Ginoo para na-adjay success, mapahitabuan na. Anything that is committed will succeed. Amen? Tanan na matugyan sa Ginoo, magmalampuson dyan na siya. Manang kung namatay maplano karon, na kuya, nakadiskarte naman kuya, oy, nasugda naman ako, sige pa, di pa ulay ang tanan, ibutang na sa Ginoo karon. Oh, butang na sa Ginoo diya, wa na imo diya, Ginoo na kay para na-adjay success. Amen? Paabot sa adlaw. Ana lang. Amen? So muna ang number 2, commit it to God para atong mga plano mag-work. Number 3, last. Hapit ang mga man. Number 3, how to make our plans work. Makita po niya sa verse 7. Proverbs 16 verse 7. Okay? Hapit ang mga man. Okay, tama. Proverbs 16 verse 7, ano diyo? When people's lives please the Lord, even their enemies are peace with them. Okay? Ang nakastruck sa ko diha, kana ginaingon sa first part sa verse ba, that when people's lives please the Lord. So ikatulong butang na ako nakitaan, para mapahitabo atong plano. Number 3, live a life pleasing to God. So muna ay katulong paagi, para atong plano, mapahitabo jud. Pag ang atong kinabuhi, na kinabuhi ta, nakahimut-anan sa Ginoo. Amen? Kanang sa Bible ba na, well done, good and faithful servant. Pag ana atong pagkinabuhi, we are living a life that is pleasing to God. Di ba normally, bisag ang mga ginikanan, di ba? Pamakita nimo ang imong anak ba, nagapahimuot sa imo ha, musugot ba ka na dili siya suportaan, dili siya tabangan sa mga plano niya? Kung buutan siya na anak, di ba? Bisag ang ginikanan sa kalibutan ba, ihatag niyo mo ang best sa mga anak nimo ba na nimo nakahimot sa imong kasing-kasing. Nya anak po nang Ginoo, pamakita niya ba nakahimot ana na tong kinabuhi, malipay siya sa tong kinabuhi, dili siya magkonsumisyon,
Dili siya maghilak, makakita sa kinabuhi, kuno unsa na po ni siya. Pamakitaan kaniya kay makasmile ka na kung ikaw ang hinungdan na mag-smile ang Ginoo. Pag ana to kinabuhi, you know what? Dili nahikaw sa Ginoo ang mga panalangin sa atong kinabuhi. Dili nahikaw ang pagpatuman sa mga plano nato. Tungod kay nahimo tang kahimot-anan ug pleasing before the Lord. No? Tulo ka aspeto na pwede ta. Actually, dagag aspeto na pwede ta makapahimot sa Ginoo. Pero kaning tulo ka butang ko gihimpayinumduman ni Lord ba? How can we please God? Una, Hebrews 11:6, through faith. Without faith, it is impossible to please God. Muna na sa Hebrews 11:6. Tama. Basahin na to ha. Hebrews 11:6. And it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. Klaro kayo sa verse, no? Ano pa diya? It is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that He exists and that He rewards those who sincerely seek Him. Ang isa sa butang na makapahimot sa Ginoo, pagtuo. Ngano pagtuo? Ngano man? Because the Lord exists in faith. Walay ni isa sa tuwa din na nakakita pa sa Ginoo or naana ba? Na namin nakakita sa Ginoo din. Kay kung nakita ka sa Ginoo no, murag di na ka wala na ka diri. Wala kita na ka sa Ginoo. Wala na ka diri for sure. No? Kay dito na ta kung kitay atong kinabuhi di sa kalibutan mong pleasing kay Lord, dito juta sa paradise. Pero kung init-init gani, agoy, makulbaan ta kung init-init. Abot asa ta paingon na, no? So, wala pa din isa sa tuwa din nakakita sa Ginoo, no? But we know that God is real because we believe that He is. Ang Ginoo nabuhi lang siya because we believe on God, because of our faith. Si Lord, nimo siyang buhi tungod sa atong pagtuo, nabuhi jud siya. Amen? Munang mag-exist lang si Lord, kung atong natuuhan na nag-exist si God, munang kung walay pagtuo, dili jud ta makapahimot sa Ginoo. Kaya nga naman, kung wala tay pagtuo sa Ginoo, wala ang Ginoo in the first place. Amen? Magwala ang Ginoo. Mailan ni mga tao na naay pagtuo, kay naa jud ang Ginoo sang kinabuhi. Yang ginatuuhan that everything that He do, naa jud ang Ginoo. Most of us, kasagaran sa tuwa, ato pa kinabuhi jud, kinabuhi na wala ang Ginoo. Dili involved si God. Even sa itong mga adlaw-adlaw na pagpaningkamot, pila sa tuwa diriya na apil pang Ginoo sa mga pagpaningkamot nimo. No, makainumdum ka sa Ginoo na Lord, nagatabaho ko ani, minumduman jud ta ka. Kasagaran si Lord no, sa to. Si Lord kay murag 911 kasagaran ba? May numduman lang kung na emergency. Kung may emergency, asa mangita Ginoo. Kung may emergency, no? Kasagaran, muna siya ang sad reality sa kasagaran ba? They usually remember God. God only exists in emergencies. Nag-exist lang ang Ginoo, no? Kanamang panahon na, wala na jud kay mabuhat. Lord, emergency, tabang na Lord, wala kay mabuhat. Diha na tamo sangpit sa Ginoo, pero kanang napatay mabuhat, okay pa tong kahimtang, wala tayo mga sakit, wala tayo naglisod. Usay no, di na to minumduman si Lord. Muna ang medyo sad reality sa tong kahimtang ba? Muna gusto si Lord ba na mapahinumduman ta ni ba that He exists in faith. Pag involved siya, naa siya diha, mamuhat siya. And that is through faith. Munang para atong kinabuhi mahimong kahimot-anan sa Ginoo, ana pa to gibasa na verse today, it is through faith. Nang ato pa kusga natong pagtuo, no, na ang Ginoo buhi jud, magapamuhat jud siya, na siya sa akong kinabuhi, apil ang Ginoo sa akong kinabuhi. Pag ana atong pagkinabuhi, na ang pagtuo, we are living a life na pleasing pud kay Lord. Amen? Ikaduhang paagi para mahimot ang kahimot-anan sa Ginoo, when we are entrusted with the gospel. Kasaligan ta sa gospel. Ang kahimot-anan na kinabuhi sa Ginoo, no, kanang makita niya na kita, we are entrusted with the gospel. We are sharing the word of God. We are doing the vision. Pag ana atong kinabuhi, ang kinabuhi nato kahimot-anan sa Ginoo. Nana sa 1 Thessalonians 2:4. When we are entrusted with the gospel, we are approved by God and entrusted with gospel. Ana, muna ang hinay mo sa verse. Muna ang pag-atong kinabuhi, involved ta sa gospel. You are sharing the word of God. You are ginagamit imong kinabuhi sa pag-spread sa gospel. You know what? Ay imong kinabuhi kahimot-anan sa Ginoo. Amen?
Kay ana ang butang ba na humot ato nga sa Ginoo. Kung kita partakers ta sa gospel. Kay sa diyang naabot ang Ginoo sa kalibutan, si Jesus Christ mismo, silang naabot siya sa kalibutan, wala siya naglaglaag, wala siya nag lingaw-lingaw lang, nag-shopping, wala siya nag-relax. Though di man na mali na mga butanga, pero wala ko kabasa dyan sa Bible na nag-ana si Jesus Christ. Na yung mga times na magpahulay si Lord, magkaon-kaon siya with his disciples, pero basta nagkakaon sila, nag-mentoring sila. Wala sa nagkakaon, kaya nag-chismis lang. Nang libak sa uban, wala siya na nag-aana. Every time nagkakaon siya, nag-fellowship siya with his disciples, nag-mentor sila, nagkakumustahanay sila, no? Kita niyo mga life ni Jesus Christ ba? He is so serious and committed to the gospel. Nasa diyang naabot siya sa kalibutan, siya nagsugod siya siyang ministry, sige na siya guwali. So pag ana po na itong kinabuhi ba na dili gani nawala sa tuwa ang gospel, we are living like Christ, like Jesus Christ. Na pag ana ito pag kinabuhi, kay mutanan kayo tatubangan sa Ginoo. No na, naadyo tayo, bisag sa itong kabisi, naadyo tayo panahon to do the gospel. Naadyo tayo panahon to share. Naadyo tayo panahon to find means to be connected to people whose life are involved in gospel. Kanang mukonekta sa mga tao ba na ilang kinabuhi napod sa gospel, apil ta sila, connected ta sila. Pag ana to kinabuhi no, kay mutanan ta sa Ginoo. Samot na pag kita jud ang naga-share sa gospel, samot nang humot atubangan sa Ginoo. Pleasing atubangan kay Lord. Na pag ana to kinabuhi, we are partakers of the gospel, kay mutanan ta sa Ginoo, dili ihikaw sa Ginoo nga panalangin sa tong kinabuhi. Amen. Last, usa sa butang na makapimot sa Ginoo, holiness. Kinabuhi jud na upright tarong sa Ginoo. Romans 12:1-2, makita natin diha. Na gusto sa Ginoo sa tua, ang atong pleasing offering, ang atong worship kay Lord is our life that is pleasing to Him. Muna ang pinakagwapong pagdaig sa Ginoo, dili lang ang pagkanta, dili lang ang pag-ambak-ambak, dili ka nang kinabuhi nimo tarong jud ba? Upright before the Lord. Muna ang pinakahumot na pagdaig at tubangan sa Ginoo. Kani tulo ka butang, kani pagtuo, gospel, holiness. Few examples sa siya sa mga butang ba na makapahimuot sa Ginoo. Pag ato kinabuhi kahimot-anan sa Ginoo, you know what, dili jud na ihikaw ni Lord ang iyang pagpatuman or pagtuman sa mga plano nato sa tong kinabuhi. Dili lang ni Lord ang mga plano nimo, kay imo kinabuhi kahimot-anan man, no? Tanawan na mga tao, God, look at those people ba na somehow makita na may ilang life ba na pleasing jud kay Lord. Tanawa how their life, tanawa lang kinabuhi po mismo, bisan physical lang. Makita nimo ang grabe ang blessing sa ilaha, grabe ang mga opportunity sa ilaha, grabe ilang pagkinabuhi, satisfying ilang life. Kita nimo ba na naadyo'y pagpamuhat ang Ginoo sa ilaha, kaya ilang kinabuhi daan, kay mutanan sa Ginoo. Amen? Muna pag ato kinabuhi po mismo, paring kamutan na to ba na may puning kay mutanan sa Ginoo, dili po na ihikaw ni Lord ang pagtuman niya sa mga plano nato sa kinabuhi. Amen? So, this morning, be reminded lang by these three things. Kini tulo ka butang lang dyan ang gusto i-remind Lord sa tuwa ba? Kung gusto ta ba na mga plano na to mapahitabo, tulo ka butang atong i-check. Sa itong una, check atong mga motibo. Ikaduha, commit it to God. Tanang plano nimo, i-commit sa Ginoo para mapahitabo ang plano. And third, o sa ginang third, live a life na pleasing kay God. So let's just take note of these things. Sinunduman na ito ni tulo ka butang. Nya, kung ato ning tanawon ba, basig kani ang mga missing link lang sa tong life ba? Kani ang mga kulang gani. Bantugan natin ang mga plano sahay na wala na itabo, wala na dayon, wala nag-prosper. Dili na tungod kay wala tagi suportaan sa Ginoo. Because ana pang Bible, we can make our own plans. The Lord honors people who have plans. Ang tao na may plano, gina-honor na sa Ginoo, pero dili ta na nag-work kay tungod na problema sa motibo, wala na commit kay God. Nya naapoy challenge niya may sa pagpahimuot saya. Muna ko natay i-check ang butaga kung gusto ta ba na atong plano mapahitabo na jud Lord. Gusto jud ang plan Lord mapahitabo na jud ni siya, matuman na jud ni siya, ma-realize na jud ni. Kung gusto ta anang mahitabo sa atong mga plano, katong tulo ka butang ato i-check ang butaga. At i-evaluate, Lord, how is, usa di ako motibo, Juday, Lord, wala ba Juday matago tayo sa imo, oy? Abi Juday akong masaninaan ako na akong motibo, dili man di ay. So ato i-check balik ang buntaga. Kung
tanaw na to, murag mali jud akong motibo kuya. We are not yet too late to make it right. Dili pa ulahi, pero tamaon na to ato mga motibo. Amen? Tamaon lang gud nato kung kitay mali imong motibo karon. Tamaan lang, no? Muni ang purpose no nani siya na word today, no? This is not to push us sa baka ng na para ingnan jud ta na mauna palpak ta kay ani. But this word came to us this morning for us murag tsansa sa Ginoo ba kay gusto ni Lord ipahitabo na niya ang plano sa atong kinabuhi. Na para papahitabo na sa Ginoo, gusto niya i-check na to balik atong motibo. So mali atong motibo today, napatay time to check and make it right. Amen? Kung natin mga plano karon, nawa jud natugyan sa Ginoo, kuno kuya naguna-una ko ani na plano kuya. Wa jud ako natugyan. Wala na ako ni na-offer sa Ginoo ba sidang gibuhat ako ni nabutang. So it is not yet too late, dili pa ulahi ang tanan, ibutang na sa Ginoo karon. Para dili na mahilabtan sa kaaway. Ana lang, amen? Kung kayo mutagat, tanaw nimo na murag di pa jud pleasing akong kinabuhi ba. Wala ang pagtuo, wala akong pagtuo, wala akong nag-partake sa gospel, na ako yung mga kompromiso, no? Kung anak kinabuhi, it is not too late also, di pa ulahi ang tanan. Para atong tamaon atong kinabuhi, may mo siyang kahimut-anan kay Lord. Para atong plano, mapahitabo na. Amen? In the heart of God, ang gusto jud ni Lord, tumanon jud niya ang mga plano nato. Kung palilion lang jud ta sa Ginoo, no? Saya kasing-kasing, no? Dugay na jud na naglungot. Apo ko tama na term ang lungot-lungot, no? Excited na kayo ang Ginoo ba? Naipitabo jud niya ang plano nato. Rosino, kita lang nasa tuwa ang murag, sa tuwa ang miss ba? Kita ang nakabara ba? Kita ang nahimong hinungdan, nawa, dili mapahitabo sa Ginoo. Nang salamat na ni napulong kay pasidi ay kung ato ning buhaton, i-apply nato ni. Pasig pipila ka adlaw gikan karon, makita nato sa tong duha ka mata ang pagpahitabo sa mga plano nato. Amen? Na ang mga plano nato kanhi ay hunahuna lang karon tinuod na ato na jud na. Gusto ta na maigsoon? Amen. Kung gusto ta na kisay andam today na tamaon niyang motibo, say amen. Amen. Kisay andam today na itugyan niya tanan ng Diyos sa Ginoo, say amen. Amen. Kisay andam today na may mong pleasing yang life kay Lord, say amen. Amen. Tulong kabutang lang, paningkamutan nato na maigsoon para ato mga plano mapahit